sige, madugang si Sir Stewart. May mga kumpulan. No, in line sa question na should we allow the use of mobile phones during Sabbath or when in the Bible? Mga kumpulan, sa itong panahon sa buong kita kung may nagawali na may naggamit Bible. Sabi talaga. Cellphone na lang or laptop. So, depende na sa inyo pagkakapanod. Pero kay ang Bible, isang kabalaan na libro, di ba? So, ang tabok-subok sa aton, kaya ang atong cellphone, gisulod na lang Bible. Di ba? Ang Bible tinawag sa the greater light. So, ang identity na ito sa Christian, kung nagdaw sa sapado, magkakakita ka sa sakwa, nagulat ka Bible, ang paglandaw sa tao sa aton, either makatip sa pati, o hindi na natin yung asyon. Hindi na ang ating identity sa Christian, hindi ma-identify. Tungkol nga ang ating Bible, ang cellphone, hindi na bitbit. During sa pulpit program, tungkol sa ating panahon sa mundo, concern na kita sa papel. Concern na kita sa papel, nagdasig mo. Pasinin ka na, huwag hindi ko piyak, screenshot na lang. Doon ka na sa mga. Kung magtunan, tumod na ang Bible, greater light na sa dako ang Bible compare sa cellphone. So matapos kung dako na ang cellphone, dako na cellphone compare to Bible. Kaya masunod na nimo ang Bible sa cellphone. So din na ang sense sa gitawag ng greater light. Diba? Ang holiness sa isa ka libro as a Holy Bible. Ang cellphone kaya, di ba, balong doon sa cellphone mix na yan. Kaya ang time lang ginagamit mo sa pag-open sa Bible sa iyong cellphone, kaya ang time na pag-open mo sa cellphone mo sa Facebook, mas lawig. Damo ka na YouTube, Facebook. So mga tunan, using mobile during sa pulpit, sa services, no? Siguro, case-to-case basis sa gawa ng kung sila nga emergency, sila nga, why ko kopya, nagpatita. No, kung paper interpretation sa program, siguro, mas natigit ko na mag-anak kita Bible, iba mawali kita, miskin at mag-devotional kita. Sa mga standard worship, isa cellphone na lang, wala nang devotional book. No? Wala na mga cellphone na lang, kasi leksyon na. So, pagkakusunan, may balaan ng taon, tibalaan ng taon kusunan. Pero, subong cellphone na lang. So, ang holiness, ang secretness na isang libro na kinapagkitikan ng harin sa kung ng panahon, natulan na is because of kasang panahon sa kung doon na pagkakusunan, atong ginibutan sa ating pamuna sa panahon na kita mag-participate as participants in the pulpit, kung maghambal ka dala kita Bible, kaya kung pinaiyahan kinatundok sa ating sumuna ka, among ng balaan na adlaw, dapat mga balaan man ang utang atong ginamit. Awan ang mga tuloy. Okay, may add kasi ma? Okay. May mga po sa tanang, ang use sa aton gadgets, may advantages at disadvantages. Na ang nagadala kita, cellphone. Anong tabi kung sino ka na may cellphone? Okay, raise your hands. Kamay mga cellphone. Ako lang cellphone. Sa subong na generation, isaman sila kita na we are old, no? Old age na kami. Though, masiling kami nga hindi na dapat. Pero kaya sa subong na generation, panaling modern. Ang magpataan ka, hindi magtuon kung hindi magsara sa budget. Ang atong nga operator, inaksan man ang atong nga gadgets para may i-project ka sa screen. Sa una, wala kita gawin na. Wala mo kita gawin sa cellphone. Pero, may mga advantages na ang nagdala sa cellphone to document. Kaya hindi kita mas document sa event or occasion sa atong church. Wala na to. Hindi na nato
Why na memory? This is just a memory. Pero ang mga disadvantages ini, sa atong mga bataan, mayara ako nga akong 3 years old, kapangagaw sa cellphone. Sige ko, hindi. Ibian, ibian. Kaya gusto yung dali, panantaw sa mga base, ang mga cartoons. Kung ano, hindi ko man siya mahanot, hindi ko man siya makita. Kaya ang i-trend mo ako sa pamilya. Kaya sa ating mga students, hindi pa naglakat kung wala cellphone. Pupunta parents. Kung ano ang tapos sila, kapag sila cellphone, anong pagpuntak mo sila? Kaya kung may mga ara sila na mga aritinig na indikator na tekno, pinapicturean ko na lang para nga masunod sa ating cellphone o sa ating gadget. That means nga ang cellphone o mga gadgets mo may importance man at may disadvantages. Sa amon sa kuna, wala pa typewriter lang, wala pa mga computer. Pero ang isa ko nag-retire, hindi pa ko hindi kami computer. Kasi niya, sa senior generation, coming generation, mag-computerize na, pati online na. Mag-register kasi sa SSS, kung anong batas na registration, online. Hindi ko tinakabalo ka ron, wala pa tulog sa mga bata, sa mga promo, sa mga kung sino daw mga bata. Ikaw niya ang computer, nag-retire lang, pala hindi ka baloon ang sa computer. Dahil nga, hindi kita kasi din malain ang pag-usap sa computer o cellphone. Kaya ang hindi nga mga gadgets, wala niya, alin kita sa last generation, ang pagtaan ko sa buong, nag-usar na sumito, nag-entertain. Ina-entertain kita, ako galing isang. Sa pabirga, mangita na rin mga games para sa mga senior. Mga brainwashing nila. O, mangita ka dito. Parang nanginaw ka. Kung ba ito ng TV, o ano naman talaga wala. Pag-umay naman, sabi ka naman pag-iuko, nasa sa kalay. Tapos nga, ikaw lang, naka-entertain naman sa mga gadgets. Pero kung hindi lang ako, mga pornography, o mga ano sila, na hindi angay, may anak kasi sa mga board, lalo sila, sa enjoy nila sa mga ibang nila, mga inaway. Isang nakukundiran at pamala may mga alat na inaway. Nagagahod sila. Ano ginagahod nila? Kasi may mga tournament sa mga kilala na pang. Di ako inaanong na hindi tata. Pero hindi kita kasi na no using of gadgets. Advantages So may hapon sa net, kaya kami sana. So, ang paggamit ng cellphone, hindi sila. Ang paggamit ng cellphone, hindi sila. Not us, nga, unless kung ginagamit ko yan sa Bible, to use sa Bible, sa babaw, doon hindi naman na siya right. Nga kung gamiton, sa Bible, sa babaw, na hindi man lang sa pulpit ginagamit ang cellphone. Rin, Sabbath. The word Sabbath from Sabbath school, divine, AYF, hasta sunset. Now, ang sala, ara sa aton. Labi na gin sa mga ginikanan. Wala ko gana. Na, kayaan, ang aton mga ginikanan, kukis some of the parents, ara na mismo sa tupad ang bata, youth, the mobile games. Ginatulog lang ang bata, naman ba? So, gaano na? Sala na. Instead, kita tayo mga ginikanan, kita mismo magsaway man sa atong kabataan. Pero kita mismo ginikanan, kita man pala, nag-tolerate sila, okay lang mag-cellphone. Okay lang? Di ano pa, wala sila nasaway. Ano pa, sa mga bata, sa mga kamatanon, it's okay to use phone. Amo na ang sa mga natanong na sa paminsarang sa mga kabataan, ay okay lang kay nanay, kay miskan naga-program, naga-service,
gagamit ka ng phones, okay na. So ginatagaan ang pagkagamit phones ang kabataan para maghipos during Sabbath school or during divine. So, ang naigidya sa atin ng mga ginikanan, nga kita dyan ang makakontrol, wherein tupagan tang atong kabataan nga nagagamit sa phone, kita na mismo makaano sa badong. Maka-remind kita. So, kinabuligan ta, ang kabataan, hindi siya makahimos sa sala. Kaya, kung sa balay, baka ba tayo hindi magamit mo na, wala na sa pagpasailay ang ano. Kung baga wala na doon, labay na sa nung ganila, mga rules na utang mo Generation Z. So, niya, ang balay, sa balay, ang kataan niya. Doon, hindi na yan, wala na yan, wala na, labay na na. Pero yun na kung ari na sulat sa iglesia, makita na kabataan ka, na nagagamit sa phones, kaya hindi man lang importante, wala sa emergency, nakatap na sa ila nga karoon lang na sunset. Buligan ng atong mga kabataan. Kay kaluoy na kadaan sa 2nd generation, ano maginayahan sa incoming pa. Base, maano na pala, wala na ginang focus sa worship, wala na focus during Sabbath, wala na pala na parimano sila na mabatsyan na ay Sabado, balaan, hindi maghampang cellphone. So, ang mahimo tani mga kauturan, kita mismo magbuling kita. Kung may nakita kita nga, nga naghahampang games, itap lang Sabado. Wala na, just a reminder na makapulit sa ila. Ay, hindi man lang sa ila. Kaya sa labdon ta mga kauturan. Sa labdon ta, kaya kita nakakita na sala na muna na gagamit sa cellphone. So, may ara kita sa laptop, kung nakutan siya anong ginhimo mo? Nga na muna, sabi anong ginhimo mo? So, ako na mga kauturan, sa paggamit sa cellphone, hindi sala. Hindi sala ang gagamit sa cellphone sa babaw. Nga magamiton lang as makanta, amo na sa kanta, pero sa Bible, ina-encourage ni Jaya Tanan, na Bible ang gamiton kung magbasa na sa text. So, ako na yung ako na stand. Nagpamahal ko kumbaga sa mga experience sa kadamog sa akong dire, ang pamangkot ko, pinasa ninyo ang nag-worship sa gabi upon ang inyo kabataan nga gagmay. O kung ang inyo umakan kasunod sa pagkukuyan. Kami makita ninyo, kamong ninyo nga nag-worship kamo. Oo. Ang tawa mo lang yung kaya kami ko? Pira lang kami no? Oo. Pira lang kami no? Pira sa inyo ang nag-worship sa aga. Sa aga. Oo. Sa tahon-tahon ka no, wala na natin sila nagaan ginag-training paano ang ila itundong sa nasunod nga generation kung ay na natin sila mahanas sa proseso gabi. O, pag-aanda ka mo, experience siya. Sa nagkakuan na rin, nagsilig ang isa na tumuto, Biguster, mayo kay Arika, linya huo, kapangita ko kay Roger, kay maintrat mo sa iyari Leon. Ikaw nga kilala mo si Roger, siligya kay nananian ko, na nagakanta sila sa gabi, kag nagakanta sila sa aga, kag nagabasa sa Bible. Kaya na napamangkot na kamo, kung pila sa inyo ang nagagather sa inyo ako nga sa ulihin, may handumon ang apo nimo sa imo nga gulang. Ang among experience ako mahanas natin ang among kabataan, kay bisan tigulang na sila. Sa among experience, mga amay, tanawon ninyo ang inyong bata kung ginagawa. Kaya sa ligad na ito naglakat ako sa Cebu, ano ang purpose? Brother, madoktrina lang sa akon apo. Kisinig ko kadamo na,
at kay Pastor Sanchez, mga pastor dira, kilala ko, nga ikaw bigya, ako bigya, ang makatuon nimo kag magdoktrina. Sila nila pa, hindi ya, kay lain kabigya. Oh, sa ano nga kay nakita nila ang imong kabuhi kung ano ang imong standing pagdalas nila. Sa karon galing nga panahon, pila sa inyo na wala nag-eskwela ang ilang kabataan itong Sabado. Abe, okay? Mula bali mo. Isang diri sa sumang ko, ang among kabataan, tatlo kami nag-graduate diri sa sumang, ni isang ko Sabat, why katilaw eskwela? Wala. Hindi ba ang nag-ulurol man? Perso, norman. Nga, kahit sa dagdi talaga nga, pinatuduhan na sila kung mga nanito, ako kung alam kong sila. Sa totoo din, ara sa akong mga tinitanan. Pwerte niya kay Ed, kaya naman ano masok ako. At kamo lang yan sa tulong ko, hindi ko magsagot ako. Hindi ko magsagot ako. Oh. Di karoon ng kaginikanan, ito, bisa nga, Islam, sagod, umagan, sagod, ako. Vice nila sa umagan, o sa ako. Ano na yaman? Oo. Sa cellphone naman, matingala ka mo si Brother, si Brother Roger, may cellphone. Pero hindi pinagadahan nila sa cellphone. Kaya nga, ang cellphone mo kadako sa mausay, why lose? Pagkulos mampang na. Kita ka karoon, 12 anyos na, 12 anyos pa lang ang babae, nagkapamana na. Ang bata, nagkapakasawa. Nga nagkapamana sila, nga nagkapakasawa. Kaya nakita nila ang babae at lalaki, nagkakurog-kurog magbatya. Hindi ginabatyagan man na nila. Kaya muna nagkakalipas. Pag kinalahay pala, tingala ka lang. Oo. Ganun na magandang kita. Isa pagin, 1975, hata ko si Kapan, 1975, ay ba ito si TV? Ay ba? Kaya ka na nalihasis na ko, since 1975, 76, nag-abot ang TV, nakanwal, pag-deliver kami sa TV, may utang na stas. Ang filter screen, na-stop na natin, hindi pagpalapit sa TV ay ang tradisyon na nasiminar na kami sa may kaso, ang sauli nagwa kung nakatutol ka mo, nagwa ang gold Betamax para may pag-isok-sok mo to. Pero nag-instruction kami, yapon magnataw ka muna ang inyong kabataan ng mga dalaga, mga solero, hindi ninyo kamo talaga mga mag-asawa. Pero kung hindi, may kung nagamitan sa balay, kung tataan mga militar na pinapilitan. Kason, nag-abot naman ang cellphone. Nokia sa una, Nvidia 121, kundi call. Call pa sa una. Kaso, nagkimo na sa una, karoon na. Di karoon sa aton na panimpo, sa aton na ko, why kuya agil sa cellphone? Pero, kita na mga artista, exercise again. Exercise again. Nga, pakilala kita, bisan sa pilit sa atong balay, mabatian kita kung ano kita na sobra sa atong doon. Huwag ko matilaw cellphone. Sure. Muna kasi ko sa una sa brapo, pero ex-tagli ako naging phone. Huwag ko yan nagagamit sa cellphone. Paglapo sa kabataan ko, uula ko yan sa cellphone. Hindi na. Kasi ko, muna nga, nag-ibig sa akin nga. Sige po, basta, ako nga, ano ng ginamit sa Holy Spirit.
awareness sa Ginoo. Kaya sinipo ka namin, kaya ako malipay na ako tunara ako sa Ginoo. Pero kung sa paligid ko, amo na nga, kung mag-ano ko gani, maglabay ko na bala, sinila. Hindi ka naman miga makadito. Sila ko, ay sige sa padugan mo, ay nang Adventist sa galing sa una. Na ako galing ng Adventist ko sa una, galing ng naglampas ko. Kung nag-unes ko lahat ng kuha kay yayaga, kasi puro kay Itarte namin subod ko. Di ako na pala na kita ihimbo dilo pa na bisan hindi na kabalo ko kung makita sa akong mga kaingon nga ang akong gawi bala ang karakter sa Ginoo kag ang mapay inubusong kita kag wala kita pagbalay-balay magsubot sa ako nagdako lang ko ginikanan ko hindi gusto ano kami mo magbalay-balay para lang kami sinaliban ng dumuha kami para lang kami mula sige po hindi ko yan malipay hindi yan magalagaw wala kami naman sa buhay ko kaya tatakot na kapag yung Adventist hindi kami nga magtutuwa Adventist magaling na lumayan kami ang ututuin ala sa salita ka sa patuloy ako tuwala kami di ang sa ibo sa Manila pag ang mga akong kumanuay man di hindi kagaginan di galing ang ako naman ano kaya ginamot kung wala naman kasimba kaya ipit kung isa kay nga kasi isang gamay na sa wala isang gamay na sa iba niya na mata nagalagaw siya yung kapuno magano kang sinasang ang ako na Edgar wala sis ang wala si magano kang galing ka luhon mo na sa kasi nga na nangalagain ng pangayon gano'n sa kaya siguro na yung lakma nagpalayo sa Ginoo nagagayan ng mga sakit Ginoo tumabali ka ng po ay sige ako ng Istanbul, mga ako huwag ba na kami Nakababay kay Cecilia, ang simba sa nang balangang Adventista. Mga Sabado kay may Bible, may leksyon, may kantaon na una itong palanan. Susubong daw, ako na dito, gusto ko ako nga ito mga pamatanon na sa inyo. Kaysa una hindi ko ato ito ipaliktura si Ma'am Kagayna para namin siya kada generasyon bala. May kasama niya sa una, magsimba kami. May Biblia, may leksyon, may church hymnal. Sa ginabay ng mga Adventista ka mo, yan po, Adventista siya. Pag ginabala ka, Adventista mo, subong yan ka na mapala, kaya na siya mabulsa sa paglalangi mo. So sa atin ng mga pamatanon, okay na lang pala, hindi na magdala na sa Bible, sa church hymnal, kahit all-in-one na mo, para na tanan sa cellphone. So, ano sa inyo, okay lang pala ka ba? Ngayon sa mga mahaba. Gusto ka kayo para sa pamatanon mo. So, gusto ko nga itong mga pamatian ng mga young people kung gagala ng pala ka mo ba yung kung sa bato magkakong sa simbahan. So, makakura niya ang paggamit niya sa gadget. Kung ako ina-observaran ng mga speaker ko na may international evangelist, although gagamit na sa laptop para nakamatis, pero may Biblia kita sila yan. No? So, pero ato na, kahit simple subong magwali, laptop na. Meron ito ako nawali sa nagligan, mawali na ako subong, wala kong galamit na ako, Bible kit. Pero sunod na ako mga wali, laptop na hindi na gamiton, projector na kita kami mga picture na. So, sa Bible study siya, may picture roll na ako, so wala tayo subong laptop, projector na. So, sa paggamit sa laptop yan, ito, sa pagwali, ito mas dasi conveniente, depende sa tutiko. So, ako gagamit ko. Pero, kung isa nga sa simbahan, kung na lang hindi ng simpo, sa ako pamatian ang mga pamatanon sa kanilang mga mahal. Once again, good afternoon and happy Sabbath mga kautugan. Ang atong galing na topic is not about laptop or any other gadgets. But specifically mga kauturan, ang atong na topic is focus ng tawag na cellphones. Should we allow
ang cellphone during Sabbath or not? Not? Or should we allow them sa pulpito? Pastor, as a youth, no? Para sa akon, kung ako pamamuton, we should not. Why, Pastor? Now, why mga kauturan nga mas maayogin nga hindi ka magamit sa cellphone during Sabbath? No? One of the process mga kauturan sa tinatawag na communication is what we call connection. No? Kung mag-istorya ako sa imo, kung tuwa lang kita, and ga-istorya ka sa akon, nakapyot ko sa akong cellphone, ano yung mo ma-feel? Wala na connection. Gapuko na duwa sa ramisa, ay nangakon na cellphone, naka-open lang, ara lang da, tapos nagatulong ko sa imo, nagatulong mo ko sa akong cellphone. Ano yung mo ma-feel mga kauturan? Wala no, divided ang akong attention. But kung nagakulog ang cellphone, or mas maayo nga wala siyang cellphone, ari sa pulsa mga kauturan, ano ang imo ma-feel? Why nag-istorya kita na duwa, and hindi natulog na ka sa imo mata? Di ba? Makita mo ang pagiging sincero sa imong mga istorya na gusto naging ka maistorya. That's why, parehas mo lang mga kauturan, we are here in the church, no? Sa pag-worship, ang process natin sa communication sa Ginoo ug sa aton is for worshiping. And when we have cellphones, hindi ko magpati, hindi na ninyo mabukad mga kauturan kung ara sa inyong kamot, hindi ninyo mabukad malakat sa Messenger or sa Facebook. And as of now, ang atong mga youth, kung patagaan kita gani Bible verse mga kauturan, kay bangod cellphone ang atong pirmi ginadala, ano gani ang Bible verse naton laban mga youth, mga kapatanon? John 11:35, Jesus wept. Sulit-sulit mga kauturan because wala na naton na-open ang atong Bible, bangod kung harap kita sa cellphone, hindi pa naton pirmi ma-open ang atong Bibles. That's why for me, ang ako nga stand mga kauturan, no, mas better gidya nga wala sang cellphone in the Sabbath and in using the pulpit. Now, pati ko mga kauturan kung laptop gamiton, not the cellphone. Now, one thing again, na ako nakita. Sa una, ang youth sa Disadya, wala sang left behind. Wala mo ba nakita nga may ara sa kilid dito, may ara sa kilid dito. Because of what mga kauturan, mas ma-feel sa kamatanon, no, na mas comfortable sila together with their cellphones kaysa sa pagupod sa ilang mga youths. No? Naaga puli sila kung ugto, bangon mas namin magtanaw sa mga reels, magampang sa cellphone kaysa sa pagupod kag sa pag-join sa AY. So the point here mga kauturan is dapat as a Christian and especially as a youth, we need nga to be strict. Hindi kita ma-disipto, but to be strict sa ating na church, especially sa ating na mga youth, in order for them sa pagbalik liwat sa church, they will feel the connection, to be comfortable, and to have a great relationship, not just in their fellow youths, but also to the other members of the church, and morely mga kauturan sa Ginoo. So my stand is, we should not allow. First of all, mga kayaktan, ako dyan sa Talanyan, mga Tikulata, Talanyan, Iloy Kagamay. Kaya because, hindi sa lasang bata hindi sa lasang bata ako nag-agig sila sa sitwad. Kaya tungod, ang first na bulok sa mga kabataan ng ila Iloy, ang ila Amay. Kaya ang tata
kabalo ka sa cellphone na nanatira mo gumayo ay malakin. Ito, ang isakon, mas maayo ka na Biblia. Magbasa orang, galing ako sa akong matay, sa ang litra, ito kamay, mas maayo ng cellphone Bible ang pagkato. Pero ang Bible, mas maayo din kung sa akon lang. Pero sa cellphone naman, depende sa imo kung maayo ang imo paggamit o kung malain. Kasi siyempre, ara na tanan mo. Ara na mga bastos. Ara mga matubutso. Ara na tanan. Basking ganyan mga Facebook ka, pag ano mo, uy, may lawas. Makita mo. Oo, ako na nga siling ko. Ginaaway ko ulit. Kung hindi ako maglantok ng mga kabalo mo sa lahat. Kabalo ko sa lahat mo. Isa Facebook ko, pagka mo na, may makita ka na. Hindi ba ikaw makita? May makita ka guwapa, may makita ka 16. Diba? Siyempre, ay hindi ka nga dahil malaki na dapat mo na lang sa... Ang cellphone, para na tanan. May maayo, may malain, may makanta ng religious, may makanta harap, may makanta musika disco. Pili ka lang na. Sa malain ka, kung sumayo. Ako na naman. Okay, pero kasi yung mag-reality check ka. Lantaon ko cellphone mo kung mayarang Bible apps. Kung mayarang Bible apps, ito yung ganyan, inabasa din ang Bible. Pero kung ay sa Bible apps, ano ang ina-open mo? Facebook. No? So ang lahat ko, utangan din natin ang ating cellphone sa Bible apps. Utangan sa himnaw, utangan sa lesson. Kaya mo lang na magkatulog sa simbahan. Kaya kung ay kasi na, tapos nablilang ka sa cellphone mo, lain na dinalang mo. Mo lang ang layay ko. Isang sa mga tigulang na. No? Butangan na din kang Bible apps ang atong cellphone. Kaya ako ay nakagagala Bible. Kaya ari na ang Bible app, may Ilonggo, may Cebuano, may English, ay may arang individual writing, nag-ari ang himnal, nag-ari lesson. So, isa na lang. So, kay buglan natin siya na ito na hindi pinagaloon ng inyong cellphone. Kaya ang cellphone suko, parte na sa ating malawas. Ang importante lang na may ara ang Biblia sa ating na cellphone. Kasama everyone. Ang akon, jutay lang niya. Sa wala pa ang asa tukod pang kalimutan, langit ng luta, na ay Garden of Eden. Wala pang cellphone. Pero may gibutang ang Ginoo dito, pagwila sa maayong kagawtan. Pamangkot sa mga pamatanon. Sa inyong paggamit sa gadgets, kabalo ba mga sala o hindi? Ha? Kabalo ba kamo nga makasala kamudra o hindi? Dili naton ibasol ni Satanas, dili naton ibasol sa iba nga tao, kundi ikaw mismo. Si Eva, siya mismo ang ipalapit sa sala. Amo mo na ang cellphone mga oton. Dipindi sa aton pagpalapit sa iya. Kung gamito natin siya sa pagpapasala. So, amo lang na ang aton isang agay kung piliin natin ang sala o piliin natin ang bayan. May nga po sa tanan, no? So, ako news time, sa sininga question is, we can allow to use mobile phones during Sabbath. It depends on our purpose. Ang mga danay, i-ask na nga yourself, anong purpose ko? Nga may use ko sa mobile phones sa mga church. Like for example, magkanta. Di ba si Momo, wala ka sa himuda na -1? Kag wala ka muda sa mga musical instruments in yung church, it's nang doka, I don't know, nang although na dito ng mga voice nga maka-acapella ka, pero laging itya po ng effect sa iya nga music nga makapablend pagid sa imo nga ng voice. Aside from that, like for example, kung imo gusto is ma-share man sa iba mga friends ang inyong nga worship that day, you can live, di ba? So ang inyong message sa
speaker at that day, hindi lang para sa imo. Kung di ang iba na mga friends ni Nen Adventist, they can also listen to that message na ginhatag sa Ginoo sa iyang mga katawahan. Sa mga kauturan na nakonisten, we can allow to use our mobile phones during Sabbath, but we have to identify our purpose and we also need to set limits. Kabalo ka sa iyong mga limitations. Ang matugin ng wala kang bali brother, no? Kabalo ka kung makasala ka o kung hindi ka makasala. So kung may aral ka sa iyong mga phones, you know how to set limits para hindi ka makasala at that day. Kag mag-glorify mo man yapon ang Ginoo. Mula na ang hapon. Mayong hapon sa tanan nyo, namin sa akong discussion. Kita na ko nga kawala ka na magpululi. Hindi ako asosasyon may dako ini nga malarin na ito makaupuran. So, ining kinatawag na cellphone, agree ka with Brother Charles. Ngayon, ang cellphone, hindi na siya sala. Pero, nagadulong sa pagpapasala kung gamiton naton inang mga makita naton nga nagahatag injection sa aton una nagapalayo sa Ginoo. Bala, agree man ko sa isa ka pamatanon, nagbayak dalabay ko, nagbasa man siya. No? Ang inang cellphone, mamangkot ako sa mga youth na wala pa nag-aobra. Sino naghatag sa inyo? Saan kay gayunan nga makauya sa cellphone? Ha? Parents, mamangkot ako. May ara pala kita contribution kay ginaisip naton ang pamatanon prone kayo sining cellphone. Makita natin sa panimbakon. Isang kanina may nakita ako. Pamatanon. Pero, mga ginikanan, kung ako ang inyong pamangkoton, ako, isa man sa nagatindog nga ginikanan, dako ang akong contribution kung nga sala ang paghangog, pag-intindi, paggamit sa cellphone sa pamatanon. Naman, ang cellphone kinabakal sa ginikanan, ihatag sa bata na wala pa kamanguha para malinaw ang ginikanan ako sa trabaho. Ang ginareklamo sa ginikanan hindi agani kahugas ang pinggan. Hindi agani ka panilinhig. Pero pamangkuta, ginikanan kung ano ang nahimo sang imo ginhatag sa imo mga bataan. Wala? Hindi na ito masiling ang pamatanon lang o ang kabataan nagasayo. Kita ginikanan. May sayot man kita. Kaya akin natin in-chat ko na. Pag nagkuha na ganyan ang problema, anong natabo? Wow, nasipon, inhaboy, bukay. O anong natabo mga kauturan? Na-break ang inyong relasyon sa inyong kabataan. Nagalayo ang balatsakon sa kabataan sa iyang ginikanan. Di ba naman? Tungod, hindi natin maintindihan ang kabataan. Kaya hindi man maintindihan sa kabataan. Anong rason sa ginikanan? Kahit ako sa una, ginabalik natin kung ano kita sa una kamat inumano sa ginikanan. Kung ganon, iara na kita sa millennial. Hindi natin maintindihan ang ano sa kabataan. Mga ginikanan nagtupa ako mani. Wala ko bata, pero may ako ko, tama na siya. May walang bata ko ako ko. Kita ko mga katuran, nga dako sa contribution sa ginikanan. Sa among panimalay, i-experience ko, kamay lang. May ara ako, hinablos. May ara na ako sa hinablos. May ara siya na lulo. Magkaon, ibutang sa lamisa ang cellphone, nag-aandar. Kadugay matapos, kay ang pati ang pag-usap sa pagkaon, dugay man kay nakapokus sa cellphone.
siya sa inyo. So kung palangadaan, inagulipat nyo na ang bata, kay mangagaw sa cellphone. Sa malapit na panahon, amo mo na hinuot sa inyong mga bata. Kung magpasaway ang bata, guripaton na masakit naman ang bata tungod sa kahimuan ng sa ginikanan. So, hindi kita exempted ng ginikanan sa nahimo sang kabataan. Kita man isa ka mga galamiton, sila nga mamangkot ang Ginoo, diin na Ginoo panon, aton balay masabat sa Ginoo, Ginoo lang sa nagpupod sa buffet. Aton na Ginoo sa cellphone. Dako ang aton pamang sa Ginoo mga kauturan. So amo na dapat kabay nga aton may sinihan, kita nga mahinikanan, i-guide ka ang mga kabataan. Kung may cellphone, kinahanglan din mas eskwela, kung may cellphone yun man, guidean, tagaan lang sang time, ina nga mga bagay para sa ila. Magtuon patun ka. Kung ano sila, mamalinaw sila, gamay lang ang time, hindi iubos ang time ng kauturan. So, amo lang na ako sa sininga hapon. Maraming salamat. Bali, mahindugaman ka. So, ako lang siguro lang sa inyo. Kay third party, no? So, ang ako stand is, both are important. Bible and cellphone. Yeah! So, Bible and cellphone, especially, ang ato niya question, should we allow the use of mobile phones during Sabbath or when in pulpit, no? So, na when in pulpit. Ang Bible at ang cellphone is only about sila, ano lang, mga medium lang to bridge na sila para magpangwali. We can use the mobile phones, we can use Bible para pagwali. They are the source, no? Pwede ka download some books ni Ellen G. White sa iyong cellphone, no? So you can use the cellphone as a source and the Bible as a source man sa imong information ngay gamiton para sa pagpangwali. But ang hampal din ni Kristo, kung nanunod yun sa ato niya, padipusoon, whether ano man ang ato niyang posisyon sa pagpangamuyo, as long as our hearts are in the right position, ang ato niyang purpose, ang ato niyang tuyo sa paggamit sa cellphone, sa paggamit sa Bible, gusto sa Bible, pwede mo niyang magamit sa kalain. Pwede ka pang lawak sa false teachings gamit ng Bible. Or inaboy mo yun, tamo, muli kita sa Bible, inaboy mo sa ubod mo. Laway mo na. No? You can use the Bible sa laway man yung umaagi. So, as long as your heart is in the right place, no? Diyan ko muna ba ni Brother Charles na about sa communication, no? Na when you communicate, dapat ako 100% attention ang target para may communication yung magawa. Di ba? No? Amo na ang perfect form of worshiping. Si Kristo, galing magpangamuyo siya, dapat siya sa secluded area, sa quiet niya place. I-shut down niya ang tanan-tanan niya na senses, gagiyong, kaluhod. So that ma-feel yung presence ng iyang atikitan, iya Father above. So isay mo na siguro sa aton. When we are in church, kung ikitahan sa pulpito, it's okay magamit sa cellphone, magamit sa Bible. But, ari lang siguro nga ako niya take away. Sa aton mga palamati, no? Sa aton nga magpamati, when we don't listen sa message na may yung mga undivided attention, ako niya attention is 100% man. Ambag sa 1 Corinthians, miyarat iyon ang tanan, miyarat iyon sa pagtulog, miyarat iyon sa pagbugtaw, miyarat iyon sa pagpamati, miyarat iyon sa pagtulog. So if ang imong attention sa tulog iyabe, usually di ba kung divide, hinahimdaan nila sa panulay ng atong hilay, no? Nakadasagdan nila, namin niya tulog. Kung may gawa rin mga. No? So muna na. Ano bro, ang takeaway ko lang is, ang cellphone, hindi lang natin pagamiton if ang mega message sa mga. But, when using the medium sa atong pulpit, Bibles or cellphones sa honestan is allowed.
So last now, no, hello ka, damo naman answer sa question. But just to add mga kauturan, sa subong at 21st century na we cannot deny the fact na cellphone is almost a necessity na gid. We contact people that are far from us or let's say may emergency, di ba? Mas hapos if may cellphone ta. So our question is so focused only on Sabbath, which we are forgetting that hindi lang tayo Adventista kada Sabado. So every day we should know how to use our phones nga may disiplina bala. And dapat kung Saturday, so if everyday gina-practice naton ang paggamit sa aton phone sa muna pagpaalam sa aton, kay for example, wala ka kwarta pambahal libro, let's say Ellen G. White books, we can just download it from Play Store and sa cellphone magamit na natin. So for me, we should not have like a prejudice. Let's say for example, may tao sa babaw gagamit siya cellphone sa pagwali, as long as we know na align man siya sa Bible, which is also important na may hard copy kita para to check man bala kung ang gina-share bala sang ara sa babaw na gagamit sang gadget insakto or align sa Bible. So I think they should coexist, no? We can use phones and Bible, and again, sa nag-share ka nga, it goes back sa purpose kung ano bala ang gamit natin sa cellphone. So we can use gadget as long as it's used for good. So wala na, happy Sabbath. Ang cellphone hindi malaki. But we have to use it responsibly.